Praise God. Praise God. Good morning sa Panginoon. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Pwede bang bago tayo magsimula, humingi muna tayo ng gabay sa ating Panginoon, sapagkat napakahirap ang mangusap pagdating sa mga makalangit na bagay at sa programa ng Diyos, sapagkat ito'y sa Diyos. No? Kaya kung matatandaan natin, sina Moses, nagsisitanggi sila, kung maaari, huwag sila. Samahan ninyo ako sa pag-aalay sa Diyos, sa kanyang kaloob sa atin. Praise God, hallelujah Lord God, hallelujah. Do dakilang Ama, kami po ay tutungo sa pagbabasa ng iyong mga banal na salita. Kami po ay sumusunod sa iyong palatuntunan na mag-aralan kami, magtipon-tipon at mag-aralan ang bawat isa upang maalaman namin, O Ama, ang aming kinalalagyang panahon, O Panginoong Diyos. Salamat sa mga kaloob mong ito. Ingatan mo po kami, ang buong church na ito, O Ama. Ano man po ang maririnig dito, hindi po ito personal na hindi pa may personal, kundi ito ay upang isa'y katutuwid ng bawat isa, O Ama, sapagkat ito po ang kailangan. Anong magagawa ng sino man sa amin kung kami ay mahihiwalay sa iyo? Ang bawat maririnig po, O Ama, kung ito'y nakapatungkol sa isang mananampalataya, natanggapin itong pag-ibig, O Panginoong Diyos, sapagkat nung sinugo mo ang iyong bugtong na anak, hindi para i-condemn ang sino mang dadatnan niya, kundi siya'y mangangaral. Itutuwid ang bawat iglesia, itutuwid ang bawat mananampalataya. Ipakikilala ang mga banal na salita ng kanyang Ama, O Ama. At ngayon po, Panginoong Diyos, nangungusap ang aming Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. At may ginagamit siya ng mga manggagawa. Tulungan mo ang mga ito. Walang kakayahan na umunawa ang mga ito. Walang kakayahan na magpaliwanag ang mga ito, O Ama, maliban na lamang na ikaw ay isa sa kanila. Samahan mo po ang iyong maliit na lingkod. Inaamin na wala itong karunungan, wala itong kaalaman, O Ama. Kaya humihingi po ako ng iyong ng tulong sa iyo, na ikaw, habang nangungusap ako, ang makita nila ay ang aking itinataas. O Ama, hindi ang nangungusap sa likod ng pulpito, Panginoong Diyos. I-bless mo po kami, i-bless mo ang kawan na ito, ang mga tagapakinig, tanggapin ang mga ito ng isang pag-ibig, O Ama. Salamat po, Diyos, sa iyong lahat ng papuri, ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan, O Ama. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Buksan muna natin ang ating mga Biblia sa Book of Numbers. Numbers, chapter 16. No? Verse 20 hanggang 35. So, ang pamagat nito, sabi nga kanina, ano yung sinabi mo? God is behind in every move. So ito ay sa lahat ng ito, these are all the program of God. Amen. Nasa likod ng ang Diyos sa lahat-lahat ng mga bagay na ito. From the beginning, dun sa langit, hanggang sa eternity, God is behind to all this program. No? Kaya lang tutungo tayo sa isang programa ng Diyos kung ano yung sinasabi ng Diyos sa programa niyang ito. No? Sa verse 20, may nangyari kasi kaya ganito yung utos ng Diyos kay Moses at saka kay Aaron. No? Merong kumukontra sa kanila, ang pangalan, sina Kore, sina Dotan, sina Miriam. No? Sabi sa verse 20, at sinalita ng Panginoon kay Moses at kay Aaron na sinasabi, humiwalay kayo sa gitna ng kapisanang ito upang aking lipulin sila sa isang sandali.
ano yung pananalita ng Diyos kay Moises sa utos niya, no? But this is God's program. And no one can stop this. Sabi niya, separate yourselves from among this congregation. Congregation ito. No? That I may consume them in a moment. Sandali lang. No? And then sabi, at sila'y nagpatira pa at nagsabi, O Diyos, na Diyos ng mga diwa, ng lahat ng laman, sa pagkakasala ba ng isang tao, ay magagalit ka sa buong kapisanan? Yan ang tanong ni Moses. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, salitain mo sa kapisanan na iyong sabihin, lumayo kayo sa palibot ng tabernakulo ni Kore, ni Datan at ni Abiram. Sabi niya, so may utos. At si Moises ay tumayo at naparoon kay Datan at kay Abiram, at ang mga matanda sa Israel ay sumunod sa kanya. So verse 26, at sinalita ni Moises sa kapisanan na sinasabi, magsilayo kayo, isinasamo ko sa inyo sa mga tolda ng masasamang taong ito, at huwag kayong humipo ng anumang bagay nila, baka kayo'y mamatay sa lahat nilang kasalanan. So verse 27, gayon sila nagsilayo sa tabernakulo ni Kore, ni Datan at ni Abiram sa lahat ng dako, at si Datan at si Abiram ay nagsilabas at nagsitayo sa pintuan ng kanilang mga tolda, at ang kanilang mga asawa at ang kanilang mga anak at ang kanilang bata. At sinabi ni Moises, dito ninyo makikilala na ako'y sinugo ng Panginoon. So nagpapakilala si Moises na sinugo siya ng Diyos. At kung sasabihin ng isang tao ngayon na prophet siya ng Diyos, sino ka para magsalita na isang propeta? At titingnan mo ngayon yung ginagawa niya, kung ito ay galing sa Diyos, is really a prophet of God. No? Yun ang patunay. At sinabi ni Moises sa niya, dito niyo makikilala na ako'y sinugo ng Panginoon na gawin ang lahat ng mga gawang ito, sapagkat hindi kinatha ng aking sariling pag-iisip. Wala tayong sariling kahit sa atin. Kung ang mga bagay, ang mga taong ito ay mamatay sa karaniwang kamatayan ng lahat ng tao, o kung sila'y dalawin ayon sa karaniwang pagdalaw sa lahat ng tao, ay hindi nga ako sinugo ng Panginoon. No? So kapag namatay sila, sa normal na kamatayan, hindi nga siya sinugo ng Diyos. Matutupad naman kaya yung sinabi ng Diyos. Mangyayari. Hindi pwedeng hindi mangyari. No? Sa verse 30, sabi niya, ngunit kung ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay, na ano pat ibuka ng lupa ang kanyang bibig, at sila'y lamunin, sangpunang buong nauukol sa kanila, at sila'y ibabang mga buhay, ililibing na buhay, ibabang mga buhay sa Sheol. Sa Sheol, impyerno ito. At, sabi niya, ay inyo ngang mapagkikilala na minungkahi ng mga taong ito ang Panginoon. No? So, verse 31, at nangyari na pagkatapos na magsalita niya, ang lahat ng salitang ito, na ang lupa na nasa ilalim nila ay bumuka. So, bumuka ang lupa. No? At ibinuka ng lupa ang kanyang bibig, at nilamon sila, at ang kanilang mga sangbahayan, at ang lahat ng lalaki na nauukol kay Kore, at lahat ng kanilang pag-aari. Verse 33, na ano pat sila, at lahat na nang nauukol sa kanila ay nababang buhay sa Sheol, at sila'y pinagtikuman ng lupa, at sila'y nalipol sa gitna ng kapisanan. At ang buong Israel na nasa palibot nila ay tumakas sa hiyaw nila, sapagkat kanilang sinabi, baka pati tayo'y lamunin ng lupa. Maganda, tumakas sila, no? Baka madamay. At apoy ang lumabas na mula sa Panginoon, at nilamon ang 250 lalaki na naghandog ng kamangyan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita, at ang nasa ilikod nito ay ang Diyos. No?
programa ng Diyos ito. Ang ganda ng exhortation, ano? Tapos dumugtong yung kapatid natin. Madali kasing makaakit, ano? Yun yung sinabi ng ating kapatid. Kung mag-i-invest ka nga naman, bakit ka mag-i-invest dun sa wala kang kasiguraduhan? At pagka nag-invest ka naman, no? Pag narinig mo yung double the money, pera, ang laki ng pera, magdodoble. At ang pagdodoble nito, buwan-buwan. Buwan-buwan. At nangyari ito sa loob ng Basa, sa Basa Airbase mismo sa amin. At kilala ko ang mga nabiktima ng mga ito. Asawa ng piloto ang pinasukan ng isang ahenteng ito. Hindi ko nasasabihin yung pangalan, no? Major pa lang siya noon at naging lieutenant colonel, piloto siya. Mabait na tao, no? Tuwid din siyang magpalakad sa mga tao niya. Kahit na nga mangutang yung mga tao niya, dadaan muna sa kanya para hindi sila mahirapan sa buhay nila, no? Kinokontrol niya. Nakaligtaan niya, asawa pala niya yung hindi niya nakokontrol. Yun ang mahirap, kontrol ka na kontrol sa iba. Yung nasa loob ng bahay mo, hindi mo pala na-control. Umiyak siya. Piloto siya. Magaling na piloto. So ngayon, una, may dumating sa kanya galing ng Maynila. Nakilala nila na ito'y ahente na ng double the money. Huwag kayong maakit kagad pag double the money. Mali na yan. No? Hindi na galing yan sa illegal na yan. Baka money laundering yan, no? So una, siyempre, natural, hindi pa naman kilala. Hindi pa naman nasubukan. 1,000 lang muna. Yung mga mayayaman dun sa loob. Ako naman, ano man naman i-invest ko doon. Wala naman ako noon. Wala naman talaga. Ngayon, halimbawa, nag-invest ng 10,000, the following month, bumalik, naging 20,000. Ibinigay yung 20,000. No? Kumakalat ngayon, kumakalat. Totoo. Bumalik sa akin eh. Sabi niya, nainganyo yung iba. Yung kung nag-40, kung nag-20, i-invest ulit, nag-40. Yung iba, nainganyo na rin eh. Mga 100,000 na, mga may 100,000. Bumalik ulit. Nagdoble. Sinusuli yung pera. Sino pa naman ang hindi na, sino ba naman ang aalis pa doon sa ganun na kinikita? Binabalik naman. Natural. Gusto mo na naman kumita. Greedy yung tao eh. Matakaw yung tao. Sige, sabi niya, umalat na ngayon sa buong Yung lahat ng mayayaman doon, nag-invest sila ng malalaki. Umabot na ng milyon na yung usapan. Milyon na yung mga businessman doon eh. Nagsama-sama sila. Alam niyo mga kapatid, after that, hindi na nakita yung tao. Kahit doon sa tirahan niya, wala na siya. Hindi alam, baka pumunta na ng ibang bansa. Ubos lahat. Alam nyo, nung singilin na ang asawa ng piloto na yun, kasi siya ang ahente. Singilin na, hiyang-hiya yung piloto. Ang ginawa ng piloto. Na-sheriff lahat ang kanilang mga ari-arian. Kotse, lahat ng laman ng bahay. No? Ubos lahat. Hiyang-hiya siya. Ang ginawa niya, nag-transfer siya sa ibang base. Ang mahirap doon, iniwan niya yung asawa niya. Iniwalay niya ang asawa niya sa ginawa. So, tingnan ninyo, wag tayo kagad na. Tapos, meron lang na-receive na, you won 750,000 pounds. Sabi, ha? Natataranta? Ang laki nito, mayaman na. Kahit saan mo i-trace, wala, hindi totoo. No? Mga sindikato ang mga ito. No? Pero, meron namang hindi sindikato. No? Yung assurance policy na yun. Hindi insurance, assurance policy. Merong isang babae noon. Siya sa insurance nagtatrabaho. So gusto rin kaming insure ni Sister Baby. Sabi ko, Sister, hindi na kami kasi diyan, sabi ko. Kasi yung sa amin, naka-insured na kasi ako eh, sabi ko. Hindi po, iba naman po ito, brother, sabi. Oo nga, iba yan, sabi ko. Iba yun dun sa kinuha ko. Yun, tiyak na tiyak yun. Sabi. Saan po kayo nakakuha? Sabi niya. Sa Panginoon, sabi ko, insured na ako doon. May assurance na. Ay,
Sabi niya, bakit? Hindi naman po, iba naman po yun eh. Nagulat. Mukhang parang nakakagulat pag may insurance ka sa Panginoon. No? Mananampalatayang tatlong, naniniwala sa tatlong persona. Ang laki ng gulat. Ay, sabi niya, iba naman po yun. Sabi. Ay, iba talaga ito. Kasi, pero dito kasi, nakatiyak na ako, bakit pa ako pupunta doon. Sabi. No, mga kapatid. Pero ang lahat ng ito na dumadaan sa buhay natin, mula nung maglalang ang Diyos, mag-isip siya, may plano ang Diyos, nasa likod lagi ang Diyos sa lahat ng plano niya. No? Sa langit pa lang, hindi pinlano ng Diyos na mapasama at magkamali at sumuway si Lucifer. Kaya lang, si Lucifer, hindi naman siya kinontrol ng Diyos sa desisyon niya. So, bawat anghel, may desisyon sila sa kanilang sarili, at ang bawat tao na nilalang, meron silang desisyon sa kanilang sarili. Yan ang napakagandang hindi kinuha ng Diyos sa atin. No? Ikaw ang magde-decide. So, doon sa langit pa lang, may programa na ang mga anghel ay sasamba sa Diyos. Programa yun eh. No? Kaya lang nakita kasi yung kakaibang kapangyarihan ng Diyos na ito. Buti pa siguro kung wala silang nakikita eh. Nagsasalita yung Diyos. No? Kaya lang meron silang nakikita na maaaring kainggitan ng isang tao. Eh, kung ang isang tao, wala naman siyang nakikita sa isang tao para mainggit siya, paano siyang maiinggit? No? Wala naman siyang nakikita eh. O huwag mong ipagmayabang kung halimbawa meron kang investment, meron kang mga kaloob sa Diyos, hindi mo ipinagyayabang, paano maiinggit ngayon yung tao? Magugulat na lang siya pagka nakita na, meron palang investment yun? O, magugulat na lang sila. Sa lahat ng ito, nung sumuway si Lucifer sa Diyos, hindi naman nabago yung programa ng Diyos. Nagpatuloy, no? Yung inisip ng Diyos na programa niya, hindi napigilan dun sa pagsuway ni Lucifer. No? Nagpatuloy ito. Ngayon, mula doon sa langit hanggang dito sa lupa, may programa ang Diyos. Hanggang sa nilalang niya ang lahat ng bagay. Nilalang niya ang tao. Nilalang ang tao mula pa lang kay Adan. So may programa ang Diyos doon kay Adan. Diba? Ano ang programa ng Diyos kay Adan? Nung nilalang niya, male and female, at pagkatapos, inihiwala yung female sa kanya nung nasa katawang lupa na. Ang Diyos ang gumagawa ng mga programang ito. So ngayon, ang programa ng Diyos sa kanya, sabi niya, go ye therefore and multiply and replenish the earth. Meron. Yung sumuway na Satanas o Lucifer dun sa langit, no, dahil sumuway na siya, ibig laging sirain yung programa ng Diyos. Sa langit pa lang, no, nakatangay siya ng 1/3 ng angel sa langit. So, ibig niyang wasakin na dun sa langit pa lang ang programa na ng Diyos. Yung plano ng Diyos, no? Sa lupa, parang, talagang tagumpay niya siya dun sa kaisa-isang utos na lang ng Diyos kay Eva tsaka kay Adan, no? Yung kaisa-isang utos na ito, yung pa ang sinuway, no? Napigilan ba ang Diyos doon sa plano na ito? Hindi. So, gaano man sumuway ang mga anghel o ang tao, ang programa ng Diyos, ang plano ng Diyos, magpapatuloy ito. No? Kung pinlano niya na kung babagsak yung tao, hindi kalooban ba ng Diyos na babagsak yung tao? Kalooban ba ng Diyos na magkasala si Lucifer at yung tao? Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, no? Makikipag-fellowship yung Diyos sa kanya, sa tao. No? Gusto niya kasi meron siyang kasama, meron siyang nakakausap. Eh yung Diyos hindi natin makita. He's a spirit. So sa programa ng Diyos, kasama na maglilikha siya na makikita natin. So nakikita ang Panginoong Jesus para sa ating mga tao. Nakakausap nila Adan, nakaka-fellowship nila. Programa ng Diyos to, plano ng Diyos ito. No? Napakaganda. Kaya lang merong isang itinapon kasi. Ito yung, Bakit kasi sabi ng iba, bakit
kasi hindi pa pinuksa si Satanas doon eh. Hindi pa pinatay. Sabi niya, huwag natin pangunahan yung program ng Diyos. No? Darating yun. Kasi, sabi nga ng iba, kung yung pelikula, sinimulan, no? At yung kontrabida, gusto patayin mo na, parang wala lang sa isa yung pelikula hanggang sa dulo, parang tapos na. No? So, ganoon yung plano ng Diyos para sa atin. Meron siyang programa. Pero ang programa niyang ito, sinimulan niya sa eternity, eternal si Adan, no? Eternal si Adan. Ibabalik din niya sa pagiging eternal. Hindi pwedeng baguhin ito. Kahit anong gawin ni Satanas, kahit sino pang tao, kahit anong relihiyon pa, kahit pastor pa, hindi niya kayang baguhin ito. Kasi ito ang plano ng Diyos. Ang pag ginagawa ng Diyos yung plano niya, titingnan natin lagi, kasama ka ng Diyos dun sa plano. Hindi ka kasama dun sa plano ni Satanas na manira. No? Dalawa silang opposing spirit eh. Ang Diyos, may plano siya na maganda sa isang tao. Gusto niya mapabuti ang tao. At yung naging kalaban niya na si Satanas, wala rin programa ito kundi sirain. Ipinakikita ngayon, ipinahintulot ng Diyos na maisulat ang programa niya sa aklat na ito. At gumagamit siya, dahil hindi maintindihan ng tao, gumagamit siya ng tao rin. No? Pag tinignan natin yung mga tao, natatakot naman sila na makipag-usap sa Diyos. Moses, sabi nila kay Moses, ikaw na lang yung makipag-usap sa Diyos, baka kami mamatay. Dahil naririnig nila, pag nakikipag-usap yung Diyos, dumadagundong. Kumukulog. Ang pakinig nila, kulog at saka yanig. Kaya natatakot sila. Ba't kaya ganon? Pag silang nakikinig, ganon yung naririnig. Pag si Moses naman ang kausap, normal lang. Normal lang naman yung pag-uusap eh. Di ba? O, tingnan ninyo yung pag-uusap nila ng Diyos dito. You separate yourself, sabi niya. Lalamunin niya ng lupa. Papatayin sila ng Diyos sa isang sandali lang. Ba't hindi naririnig ni Moses yung parang kulog at dumadagundong? Samantalang yung mga tao, pagka naririnig nila, ganun yung kanilang pakinig. No? Bakit? Kapag pumasok na yung doubt sa tao, yung takot, no? Ganun yung pakinig. Kaya nga, sabi, yung revelation ng 7 thunders, sinasabi mo lang yung thunder eh, parang yung pakinig ng tao kulog eh. Hindi maintindihan, no? Paano mo nga naman maintindihan yung 7 kulog? Kung kumukulog sa itaas, kumukulog, sabi mo lang, no? Pero mayroong palang pangungusap ang Diyos. Nakikipag-usap pala ang Diyos. So ngayon, sinong makakaintindi? Si Moises, naiintindihan niya. O yung nakakaintindi ngayon, dahil takot yung tao, na makipag-usap sa Diyos, ang kinakausap niya, yung tao na maaari niyang gamitin. Kung tayo ang nandun sa kalagayan na iyon, payag ba tayo na gamitin ng Diyos? Babae, lalaki, payag ba tayo na ang gagamit sa atin ay ang Diyos? Amen. Wala yatang magagamit yung Diyos sa atin. Dalawa ang gumagamit nito. Kapag hindi ka nagamit ng Diyos, ang gagamit yung isa. No? At magkokontrahan ang dalawang ito. Hindi sila magkakasundo. Kahit na doon sa pagkakatanim nila, kaya sabi niya, let both grow together until the harvest. Ang makikilala ngayon na sa atin, by their fruit, you will know them. Sa kanilang mga bunga, doon mo sila makikilala. So ito'y programa ng Diyos. Mula doon sa kanyang kaisipan. At pagkatapos, ine-express ito. Unti-unti itong natutupad. Marami tayong mababasa, we are in the last days. Sabi kay Daniel, yung prophecy ng vision and prophecy na close and sealed, sabi niya, they are at the end time. Oh. Mangyayari yon in the end time. At dito sa panahon natin ito, kung binabasa natin at pinag-aaralan ang Biblia, nabuksan yun. Kailan? Dito sa end time. Dito sa huling panahon.
So, ibig sabihin, we are living in the end time. Pinatutunayan ngayon ng Biblia na tayo ay nabubuhay sa huling panahon. At ang mga ito, yung visions and prophecies, yung mga mysteries, sabi na, dito mabubuksan lahat ang mga ito. Kasi ihahanda na ng Diyos yung tao, yung pinili niyang charge na kukunin. Kaya, sa pag-aaral natin ng mga salita ng Diyos, hindi lang natin pinag-aaralan na maintindihan natin. Pati yung buhay, kasamang sumasabay yung buhay. Yung pagbabago ng buhay, sumasabay. No? Kaya, ang gaganda ng mga napag-aaralan natin, pagka pinag-aaralan natin ng ganun, mga kapatid, hindi ito na may personal. No? Ito ay, tanggapin natin, sabi nga kanina, ay pag-ibig. Pagmamahal ito. Ibig tayo na maituwid tayo ng Diyos. No? Yung hindi nakinig, yung hindi sumunod, tingnan ninyo, anong sabi ng Diyos kay Moises? Dahil ayaw sumunod, no? Separate yourself. Pinakamahirap na bagay na dapat gawin ng tao, yung hihiwalay ka. Pinakamahirap na bagay na nangyari kay Abraham, nung sinabi ng Diyos kay Abraham, iwanan mo, humiwalay ka sa iyong mga buong kamag-anakan. Nag-iisa na lang ngayon si Abraham. Ihiwalay siya sa kanyang kamag-anak. Buong kamag-anakan, ha? Magulang, mga kapatid, kamag-anak, pamangkin, lahat. Oh. Kaya lang, si Abraham, mayroon siyang isinamang pamangkin, si Lot. Di ba? Na si Lot, pareho silang pastol. Programa ng Diyos, no? Pareho silang pastol. May mga pastol si Abraham, mayroong mga pastol si Lot, no? Dumarami yung mga hayop nila. So, sa pagdami ng kanilang mga hayop, ay nagkukulang na yung lupa, yung damo na kinakain. Nagkakaroon ng pag-aaway yung mga pastol nila. So ngayon, nag-decide si Abraham, sabi niya, para walang away, mamili ka kung saan ang gusto mo. Kung pipiliin mo yung kabundukan, sa iyo yung kabundukan. Kung pipiliin mo yung kapatagan, sa iyo yung kapatagan. Kung ano yung hindi mo kukunin, yun lang sa akin. Pero alam ni Abraham na hindi pipiliin ni Lot yung kabundukan. Kasi mahilig si Lot sa kapatagan, sa mga cities, no? Mahilig siya sa mga kalayawan sa syudad, no? So, pinili ni Lot yung kapatagan at kay Abraham yung kabundukan. At nandun sila ni Sarah, silang mag-asawa, no? Tingnan ninyo, kakaiba pagka ang Diyos ang kumikilos. Yung mga, sabi nga kanina, yung mga imposible, makikita mong posible, no? Marami ang hindi maniniwala, katulad ng sinabi kanina sa exhortation. Mas marami talaga yung hindi maniniwala pagdating sa salita ng Diyos. Dito kasi nahiwalay yung tao sa salita eh. At yung salita na ito, natakpan ng salita ng tao. Turo ng tao. At sabi nga ng Panginoon, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga pariseo. Ano ba yung lebadura? Sabi nga kanina sa exhortation, ito'y pampaalsa, pampaganda, no? At kung makikita mong maganda, tulad ng sharing kagabi, yung mata nasa ulo, yung tainga nasa ulo, di ba? Yung kaisipan nasa ulo, yung bibig nasa ulo. Part lahat ito. Ito ay kinuha ni Satanas. Kaya pagka ipinakita, humahanga kagad yung tao. Kasi nandun yung mata eh. Nandun yung isip eh. Sa ulo eh. Ang kinuha ng Diyos yung puso. Puso ng tao. Kaya dahil nandun sa puso, maniniwala ka, hindi mo pa nakita. Naniniwala ka kasi sinabi ng Diyos. No? So kung sa sinabi ng Diyos, no? Hindi pwedeng pigilin ngayon yung sinabi ng Diyos. Mapipigilan ba kung kukunin tayo ng Panginoong Hesus, iakyat tayo sa langit? Yung 1 week tayo dun sa wedding banquet, dun sa handaan dun sa langit. Sinabi niya ito, hintayin nyo lang. No? Kunting tiis na lang. No? So sabi ng ating kapatid, sa nangyari, no? Kung merong hindi maniniwala, kung hindi maniniwala yung mga tao, mapipigilan ba ang plano ng Diyos? Hindi.
Sabi ni Matthew, hindi. Sa mga batong ito, sabi niya, makakapagpatayo ang Diyos ng masasamba sa kanya. Magiging anak ni Abraham. Biro niyo yun. Kaya ng Diyos yun. Tingnan ninyo yung lupa. Yung alabok. O, hindi mo na yung bato. Alabok. Sino yung ginawang tao sa alabok? Si Adan. Di ba? Galing sa alabok. O kaya ng Diyos na gumawa ng mananampalataya sa mga bato. Walang imposible sa Diyos. Di ba? O, kung hindi sila maniniwala ang lahat ng relihiyon na ito ngayon sa sinabi ng Diyos, wala na bang sasamba sa Diyos? Makakapagpatayo ang Diyos ng mga bato para manampalataya at pumuri sa Diyos. Hindi mapipigilan ito, mga kapatid. So kung yung hindi paniniwalang ito, matanda na ito. Sa langit pa lang, nagkaroon ng hindi paniniwala na si Lucifer. Yung hindi paniniwala ni Lucifer, no? Ibinigay niya ngayon yung unbelief na ito, ibinigay niya kay Eva. At natanggap ni Eva, no? Kaya matanda na ito, no? Sa tao, doon ipinanganak sa Garden of Eden, yung hindi paniniwala na ito. Doon nagsimula sa Garden of Eden. Sabi nga doon sa nabasa ko, kapag doon sa Isaiah at saka sa Ezekiel, di ba? Pag binasa natin yung Ezekiel, ang akyat manaog doon, no? Nasa garden, nandun na yung Garden of Eden, wala pa si Adan. Nandun na. Garden of Delight, no? Akyat manaog na. At lahat ng precious stones, nandun na kay Lucifer, doon. Nandun na yung Garden of Eden, prepared na. Kaya lang, nung ginawa yung tao, doon inilagay. Doon inilagay ng Diyos yung tao sa Garden of Eden. Ngayon, si Lucifer, akyat manaog siya, dati siya yung doon, namamahala sa Garden of Eden. Di ba? At nung nakita niya, dahil nung bumagsak siya, tinapon siya dito sa lupa, nakita niya yung namamahala sa Garden of Eden, hindi na siya, tao na. Ganyan gustong sirain ni Satanas, yung programa uli ng Diyos. Ang programa ng Diyos, sabi niya kay Adan, go ye therefore and multiply and replenish the earth. Yung sinabi ngayon, doon sa punong kahoy na yan, sabi niya, na malalaman niyo yung mabuti at masama, of the tree of knowledge of good and evil, sabi, thou shalt not eat of it. The day that thou eat it, sabi niya, ye shall surely die. Sa araw na kayo ay kumain ng bunga nun, sabi niya, tiyak. Kapag tiyak, you will surely die, sabi niya. Pero kapag die kasi, ang iniisip ng tao, patay na kagad yung salaman eh. Hindi naman sila bumulag na kagad eh. Nabuhay pa sila ng matagal. Nakapanganak pa. So they died spiritually. No? So, doon sa Garden of Eden, no? Nawala ni Adan yung assurance policy. No? So, yung assurance policy, wala naman makapag-claim na iba nito, kundi yung may-ari. Kung hindi rin manggagaling, bumalik ito doon sa may-ari. Sino yung may-ari? Yung Diyos. Bumalik ngayon ito sa Diyos. No? Dahil si Adan, no, image and likeness ng Diyos, at pinili siya ng Diyos, hindi sabi nga, na-forfeit yun ni Adan noon, pero ibabalik, dahil sa kadakilaan ng Diyos, at dakilang pag-ibig niya, ibabalik niya, kasi, ibinigay na ng Diyos ito eh, sa kanya eh, hindi niya, sige, binabawi ko na, yung parang mga bata na maliit na, ayaw mo, kukunin ko na, meron kang ibinigay sa isang bata, hindi ganun yung Diyos, no? Dahil sa kaisipan pa lang ng Diyos, yung assurance policy na ito, ibabalik ng Diyos kay Adan. Ibabalik niya sa atin. Kaya lang, may magdadala. Merong magdadala, hindi mo pwedeng kunin doon. No one is worthy in heaven and on earth and beneath the earth. Walang karapat-dapat. It's only the Lion of the tribe of Judah. Siya lang ang worthy para magbalik ng assurance policy na ito mula kay Adan hanggang sa atin. Kasi bumagsak na doon yung tao sa kasalanan. Napakaganda ng programa ng Diyos para sa ililigtas niya. No?
Kaya isinisiwalat ng Diyos, ibino-broadcast ang kaligtasan para sa tao. No? Gumagamit ang Diyos ngayon ng mga internet na ganitong bagay. Sino ngayon ang makakarinig? Pag nakakarinig, sino kaya ang maniniwala? Kakaunti pa rin. Kasi sabi niya, kapag marami ito, mali yung Biblia. Sabi niya, many are called but few are chosen. So, kunti pa rin. Ayaw pa rin ng tao. No? Kung ayaw ng tao na sumunod sa Diyos, matutuwa kaya yung Diyos? Ay, salam, praise God. Matutuwa ba yung Diyos na magpupuri ba yung Diyos? Tatawa ba yung Diyos? Ayaw sumunod sa akin. Hindi, nalulungkot ang Diyos. Pero sabi niya, it is appointed unto man once to die, after death, judgment. Programa ng Diyos to. Plano ng Diyos ito. Pag hindi sumunod yung tao, sabi niya, at namatay yung tao, sabi niya, judgment na ang hinihintay niyan. Kaya yung pangangaral, bakit wala ang Panginoong? Sabi niya, ba't tumahimik yung langit ng 30 minutes? Walang makakapagpatahimik ng langit, kundi yung Diyos. Ba't tumahimik yung langit ng 30 minuto? Walang tumugtog, walang gumagalaw, walang activities. Sabi na natin kapatid, it is a total hush in heaven. Nakabibingi, sabi na, nakatahimikan. Pero mo tahimik, nakabibingi. Hindi ba yung maingay lang naman ang nakakabingi? Pero nakakabinging katahimikan. Bakit? Walang pinupuri dun sa langit. Yung 4 beasts na nakabantay dun sa, na laging, day and night, sabi, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Walang tigil ito. Ang sinasabi lang, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Sabi niya, day and night, tumigil ito. Tumigil ito. Sa plano ng Diyos na ito. Wala. Walang alam si Satanas kung anong nangyayari. Masyadong tahimik. Di ba? Anong purpose nun para sa atin? Ba't tumahimik? Ang purpose nun ay para sa atin lang. So kung kaya sila nagpupuri sa langit dahil nandoon yung pinupuri. Nasaan yung pinupuri ngayon? Di ba? Nasaan yung pinupuri? Bumaba siya sa kanyang iglesia. Bumaba siya sa kanyang mga pinili. Kaya ang pagpupuri ay nandoon sa mga pinili. Kaya hindi ka man mahihiya na, I will meet you there, in that home, beyond the sky. Mamimit mo ang bawat kapatid mo. Hindi ka mahihiyang ituturo mo. Pagka, I will meet you, sino kaya ang imimit sa atin kung hindi mo ituturo yung kapatid mo? Di ba? Hindi ka man mahihiya na ituturo mo yung kapatid mo. Kasi gusto mong mamit doon. No? So ngayon, nasa sa atin ang programa ng Diyos na ito, yung plano ng Diyos, bumaba siya. Bumaba. Nasa sa atin. Nasa iglesia. Nagpapakilala siya ngayon. Piniprepare yung iglesia. Kaya sabi, wala ka nang marinig na small still voice na lang yung naririnig. At kung marahang bulong ito, yung bulong hindi pang public ito, tandaan natin. Pag binulungan mo yung katabi mo at hindi na alam nung iba na nakapalibot, kayo lang nagkakaalaman. So kung still small voice na ito, pwede mo lang gawin naman ito sa asawa mo, umaring sa anak mo. Kapag binulungan ko ang sino man sa inyo, at nakita ng asawa ko, bakit binubulungan sa tenga si sister? Ano kaya ang pinag-uusapan ng dalawang? Baka mag-isip kayo ng ganun sa akin. Ngayon, ang ginawa ng Panginoon, yung asawa na lang niya, ang binubulungan niya. Diba? Ito ang gusto ng Diyos eh. So, anong ginawa ng Diyos? Maliit na boses na lang. Sabi ng Diyos, asawa ka ng Panginoon eh. Ikaw lang ang bubulungan niya eh. I will meet you there. I will meet you there. In that home, beyond the sky.
Oh, may appointment ako eh. May meeting kami ng Panginoon. Saan? Doon. Meeting in the air. Eh, kayo lang ang nagkakaalaman. So, kayong mag-asawa, pag pumasok kayo ngayon sa kwarto nyo, pag pumasok kayo sa kwarto nyo, nag-uusap kayong mag-asawa, hindi alam ng kahit mga nasa labas lang ng kwarto, hindi nila alam kung anong pinag-uusapan nyo. Hindi nyo alam kung anong ginagawa. Walang alam yung mga tao kung anong ginagawa nyo. Kahit na ano pang ginawa nyo sa loob. Wala silang alam. Kayo lang mag-asawang nagkakaalaman na yun. Oh. Hindi nyo naman ipagkukukwento ito. Kung ano yung pinag-uusapan nyo yun, ginawa ninyong mag-asawa. No? Ito'y sikreto para sa inyong dalawa. Ganito ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Sikreto na lang ito, kaya nga hindi marinig ng publiko eh. This is not for public. Amen. Hindi ito pang publiko, yung mararapture yung isang tao. Mababody change yung tao. Hindi pang publiko. Hindi nga nila alam. Marami nga hindi alam yung rapture. No? O meron mang nakakaalam ng rapture, hindi alam kung paano mararapture. Basta mararapture. Oh, basta born again. Hindi ganun yung plano ng Diyos, hindi ganun yung programa ng Diyos. Basta ako, mabuborn-again ako. Basta ako, ligtas ako. Basta ako, walang ganun. Ipinaalam ng Diyos yung plano niya sa atin. Di ba? Sabi ni Daniel, nung panahon niya, I heard but I understood not. Oh. Sabi ng Diyos kay Daniel, sarhan mo, sabi niya, hindi para sa time mo ito, sabi niya, kundi sa huling panahon. Nagpilit ba si Daniel? Nung nakipag-usap ang Diyos kay Moses, tanggi ba ng tanggi si Moses sa Diyos? Nung nakipag-usap yung Diyos kay Noah, nagre-reklamo ba ng nagre-reklamo si Noah? Hindi. Kasi yun ang sinabi ng Diyos. No? Masunurin sila. So, nung sinabi ng Diyos kay Eva at kay Adan na, you will surely die, dumating si Satan. Sabi nga, you will not surely die. Para kayong Diyos. Alam nyo yung mabuti at masama. Kasi yung Diyos, alam niya yung mabuti at masama. Hindi naman ginagawa ng Diyos yung masama. So ngayon, ipinaalam sa atin yung mabuti at masama, hindi naman natin ginagawa yung masama. Diba? Anong ginagawa natin? Yung mabuti kasi yun ang kalooban ng Diyos. Pag ginagawa natin yung masama, hindi yun ang kalooban ng Diyos, mag-isip-isip muna tayo. Baka yung iba yung sinusunod natin. No? Kapag ka mabuti yung kalooban ng Diyos, ang sinusunod natin, nasa panig ka ng Diyos. Kapag ka lumilihis dun sa plano ng Diyos, wait, sabihin natin sa sarili natin, wait, there is something wrong. Bumalik muna kayo sa word bago magpatuloy. Kasi kung magpapatuloy ka ng magpapatuloy, nakalihis, hindi ka aabot dun sa langit. Kapag may mali na on the way, no, kahit anong gawin pa, hindi pupunta ng langit kasi may mali. Kailangan, bumalik muna dun sa mali, i-correct muna yung mali. Bago pagka na-i-correct, magpapatuloy na naman ito sa tama. Yan ang papunta ng langit. Pero kung mali, nagpatuloy tayo dun sa mali, patuloy ka, mali, may mali. Hindi may tatama hanggang kahit anong gawin natin, hindi papunta ng langit. Kasi merong mali. Kaya kailangan may tama muna. Hindi ka papasok sa perfection eh. Kasi kahit na malaman mo pa ang lahat ng misteryo, sabi ng Biblia. Kahit na lahat ng misteryo ito, alam mo, kung wala naman yung pag-ibig sa'yo. Para ka lang batingaw, sabi niya. Tapos kung mag-share ka, galing. Galing. Para ka lang batingaw. No? Walang kabuluhan kasi yung tinuturuan mo, dapat may tama muna dun sa una. Para magkaroon ng kabuluhan yung pagtuturo. Sabi nga nun, Brad, ba't mo ulit-ulit yung paano hindi ulit-ulit? Kasi hindi ka pa naman nag-repent eh.
Ba't repentance na naman ngayon? Oo nga, kasi hindi ka pa nag-repent eh. So, ganun yung gusto ng Diyos sa atin. So, ibinigay ang Biblia, sabi ng Panginoong Hesus, naparito ako sa balumbon ng aklat na ito. Sabi niya. Bah, nasa balumbon ng aklat. Ang Panginoong Hesus. So, mula sa Old Testament, tandaan natin, pag Panginoong Hesus yung sinasabi, no? Jesus na kasi mula pa doon sa langit. Yung Theophany, Jesus na yan eh. No? Nagkatawang tao lang yung word Theophany na Jesus. So, pagdating nung nagkatawang tao na, yung word, yung salita, at ang Panginoong Hesus ito, siya yung word made flesh and dwelt among us. Siya yung tabernakulo ng Diyos. So, yung tabernakulo ng Diyos doon sa lumang tipan, no? Gawa ng kamay yun. Hindi na pe-perfect yung tao. Pero dito ngayon, doon sa tabernakulo ito, mape-perfect yung tao. At ang tabernakulo, yung perfect tabernacle na ito, it's the Lord Jesus Christ. Ang sarap makabahagi doon ah. Tingnan ninyo, pagdating doon sa langit, ay sa eternity, and I saw no temple thereon. Sabi. Walang nakitang templong bato. ang templo ay ang lamb, sabi niya. At yung lamb na ito, may kasama siya, yung church niya, yung asawa. Kaya nga, anong sabi ngayon? Sabi, sabi na, and I heard a great voice out of heaven. Sabi niya sa Revelation 21:3, narinig yung great voice from heaven. Sabi niya, behold, the tabernacle of God is with men. Nasa mga tao ang tabernacle ng Diyos. Sabi niya. Tapos ang sabi, and He will dwell with them, and they shall be His people. Tandaan natin, His people. And God Himself shall be with them, and be their God. Kung people, may pinatutungkol ang tao. Sino yung tabernacle? Isa. Sabi ng Hebrew, yung perfect tabernacle is Jesus Christ. So, nandoon tayo ngayon sa Kanya, no? Sa Panginoong Hesus Kristo. Alam nyo, medyo may kahinaan kasi ako sa mga drawing, no? Kaya hindi niyo ako nakikitang mag-drawing eh. Diyan ako mahina eh. At may kahinaan din ako sa mga PowerPoint pa. Alam nyo, bless na bless ako pagka, sabi ko, Panginoon pa, ang ganda ng mga yun, sabi ko, bless na bless ako. Kahit konting katiting, hindi ko man naramdaman yung pumipikit yung mata ko, yung inaantok ako, sabi, talagang lahat ng na-deliver sa pulpit, pag nakikita mo yung larawan na ipinakita, sabi ko, talagang realidad yung ginagawa ng Diyos sa church na ito. Hindi pang karaniwan, pambihira. Panginoon. Alam na sabi ko pa sa Panginoon na, sabi ko, Panginoon, do you still want to use me? Tinanong ko talaga, I can step down, sabi ko. Kapag may gagamitin ng Diyos na mabibless yung church, sabi ko, madadala ang church sa langit, sabi ko, use anyone, sabi ko. At susuporta ako sa gawain mo. Ganun yung nasa akin. Kasi, lalong mapapabilis yung pagbabalik ng Panginoon. Kung naiintindihan natin, tinatanggap natin. No? May expound ang gusto, makikita natin kung bakit ganun. Kaya sabi, huwag tayong mapapasama dun sa bahagi ng larawan. No? Pinahihiwalay tayo. At kung papansinin natin, maging si Moses, wala pang nakikita. Ano bang ginagawa ni Dothan? Umaano sila na? Kontra ng kontra. Pag binalikan natin, ang sabi niya, sabi niya, si Kore nga, na anak ni Ishar, na anak ni Kohat, sabi niya,
na anak ni Levi, 10 ni Datan at ni Abiram na mga anak ni Eliab, sabi, at Sihon na anak ni Pelet, sabi, na mga anak ni Ruben ay nagsikuhan ng mga tao. At sila ay tumindig sa harap ni Moises na kasama ng ilang mga anak ni Israel. Ganito yung ginagawa, no? Na 250 prinsipe sa kapisanan na tinawag sa kapulungan ng mga lalaking bantog. At sila ay nagpupulong laban kay Moses. Nagpulong sila. Saan galing itong mga anak na ito? Anak ni Levi. Diba? At tingnan niyo kung ano yung sinasabi. Sabi, at sila ay nagpupulong laban kay Moses at laban kay Aaron. At sinabi nila sa kanila, kayo kumukuha ng malabis sa inyo dahil ang buong kapisanan ay banal, bawat isa sa kanila. At ang Panginoon ay nasa gitna nila. Bakit nga kayo magmamataas? Sabi niya, sa kapisanan ng Panginoon. At nang marinig ni Moses, ay nagpatira pa. Right spirit? Hindi niya pinagkukontra si Dotan, Kore, at saka si Dotan, no? Si Abiram. Hindi niya pinagkukontra. Anong ginawa niya? Nagpatira pa siya. Tumawag siya sa Diyos. Anong sabi niya ngayon? At sinalitan niya kay Kore at sa kaniyang buong pulutong na sinasabi, sa kinaumagahan ay pakikilala ng Panginoon kung sino ang kanya. Ipakikilala ng Panginoon kung sino yung kanya. Sabi niya, at kung sino ang banal. Kung sino yung kanya at kung sino yung banal. At kung sino ang papalapitin, ay palalapitin niya sa kanya, sa makatwid bagay. Ang piliin, sabi niya, ay siyang kanyang palalapitin sa kanya. Ito'y inyong gawin. Kumuha kayo ng mga suuban ni Kore at ang kanyang buong pulutong. At lagyan ninyo ng apoy at patungan ninyo ng kamangyan bukas sa harap ng Panginoon. At mangyayari na ang tao na piliin ng Panginoon ay siyang banal. Sinong pipili? Ang Panginoon ay siyang banal. Kayo kumukuha ng malabis sa inyo, kayong mga anak ni Levi. Sinabi ni Moises kay Kore, dinggin ninyo ngayon, kayong mga anak ni Levi. Mga anak ni Levi, kasama nilang mga ito lahin din ni Levi si Moises at si Aaron. So nagkakaroon ng pagtatalo, ang kinakalaban si Moises at si Aaron. Ang pumili kay Moises at saka kay Aaron ay ang Diyos. Magkumukuha kayo ng malabis. Sabi, inaakusahan sila at nakakainganyo sila ng tao. No? Kahit sa mga churches, mayroong mga kudita Doon sa langit, mayroong mga kudita. Di ba? Pero pagka wala kang pinag-iinteresan, kundi yung kaligtasan ng buong iglesia, bakit ka? Hindi ka makakapagparaya, hindi ka magpaparaya. Kasi alam mo Alam mo. At kapag kumukuha ka sa isang iglesia, no? Nandoon ka sa ilalim ng kahon, no? Hindi mo mabibitiwan. Pero pagka wala kang interest, no? Wala kang interest doon sa ilalim ng kahon, no? Handa mong suportahan, handa kang magparaya. Kasi sabi ko, kung may gagamitin dito, Diyos ko, sabi ko, kung may gagamitin tayo, itayo mo. No? O, sama-sama tayo, manalangin tayo. Kaya lagi kong dalangin sa Panginoon, ang iglesyang ito ay linisin mo. Alisin mo ang pagmamataas sa puso ng bawat isa. Ituwid mo ang bawat isa upang ang lahat ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. At maging handa ang iglesyang ito without spot, without wrinkles, and without blemish. A glorious church na ipipresent sa iyo. Sama-sama kami na magkakapatid. Alam niyo mga kapatid, napakasarap na basahin ang mga palatuntunan ng Panginoon. Kung paano tayo ay kukunin, kung paano mapapabuti. Kapag ang isipin lagi natin yung mapapabuti yung iglesia. Ano?
Huwag nating isipin niya. Sabi nga ni, muli kong ulitin yung sinabi ni Kennedy na, do not ask the government what the government can do for you. Ask what you can do to the government. Napakagandang i-apply din yun sa iglesia. Do not ask the church what the church can do for you. Ask what you can do to the church. Isipin mong lagi yung ikabubuti ng church, hindi yung, no? So, ganun ang gusto ng Diyos sa atin. So, we are in the last stage. We are in the end time. Tayong magkakapatid ay nabubuhay, no? Dito sa closing time. Pag closing time, patapos. No? Patapos na tayo sa orasan na ito. No? Yung beyond the curtain of time. Hindi na tayo mapapailalim sa ilalim ng orasan na ito. No? Sa isang manggagawa, sabi ng ating kapatid, kapag ka ikaw ay isang manggagawa, sabi niya, o ikaw ay overseer, sabi niya, yung duty mo to look and care for one another. Lagi nating iniuutos ito. Lagi nating ipinapayo. Tapos ang sabi niya, keep the flock of God in order. Na nasa kaayusan. Kaya nakakaabot tayo pati sa kaayusan ng sambahayan, no? Sa mga pamilya, sa mga anak, no? Watch one another. Be an overseer of one another, no? Kaya lang kung minsan medyo may kahirapan ito, lalo na sa mga deacon. Di ba sa mga deacon parang medyo relax ngayon? Parang walang mga, hindi katulad noon na noon merong mga tayong mga kinokorek, di ba? Pero ngayon, mukhang nagiging maayos, kaya siguro, ano pang ikokorek mo kung nakukorek naman? Di ba? Korek ka pa rin ng korek, korek na. Kaya, yung mga deacon, hindi na masyadong, inaayos kasi, kaya, hindi na kailangan para sabihan mo lang sabihan na, wala na ginagawa, hindi ko sasabihin, hindi, kinorek na nga eh. Oh. Sasabihin mo, mag-correct na naman. Ano pang i-correct? Correct na eh. No? Tama na eh. Di ba? So, tingnan naman natin sa isang banda, di ba noon? Oh, yung music, sabi yung music. Tingnan niyo yung music ngayon. Oh, ay ano pang sasabihin mo ngayon? Oh, ang ganda ng mga inaawit. Nabibless ka sa mga inaawit. Oh, yung music ha? Sasabihin mo na naman ng gano'n? Hindi na. Naayos na eh. Oh. Ngayon, ayos na. Individual na lang ngayon. Isa-isa na lang sa atin. Oh, Brad. Alam nyo, sa totoo mga kapatid, masama ng pakiramdam ko mula kanina. Mula kagabi. Masama yung pakiramdam ko. Pero sabi ko, nandun sa loob yung healer eh. Pagkatapos, hindi ako pupunta doon. Hihiga ba ako? O sige, humiga ka na lang. Kung kung sabihin ng Panginoon na, humiga ka na lang. Masama yung pakiramdam mo eh. Nandito nga, yung presence ng healer. Pagkatapos, hindi ako pupunta. Panginoon, kung ako yung gagamitin mo, tulungan mo naman ako na makapangusap ng ayon sa gusto mo. So, praise God, nandito ako. Bagamat masama yung lalamunan ko, tsaka medyo nalalambot ako ng kaunti. No? Sabi ko, ito bang makapagpipigil sa atin? Amen. Amen. Paano pa matutuwa yung Diyos? Konti lang pala yung nararamdaman mo. No? Ayaw ko na. Sumusurrender ka na agad. Gusto mo hihiga. O sige, gusto mong humiga. O, mahiga ka na lang. Ang mahirap doon kung pahihigayin ka habang buhay. No, hanggang mag-rapture na, pahihigayin ka. O sabi niya, o sige, humiga ka na lang. Kukunin ko na yung hininga mo. Gusto mo, nakahiga. Ba't ka hihiga? Itayo mo para... Oh, sabihin natin, pagagalingin tayo ng Panginoon. Sa lahat ng ito, ang kaduluduluhan, no? Kaligtasan at paghuhukom. Yan ang pinakadulo nito eh. Judgment at saka salvation. No? Ito yung pinakadulo ng program ng Diyos. Sinimulan niya sa eternal yung tao, ibabalik niya
na eternal. So, ganun. So, lahat ng ito, bawat isa sa atin, tingnan ninyo ang paggalaw ninyo, hindi lang yung kinikita natin. Kikita tayo. Sabi nga, yung lalaking mayaman na lumapit sa Panginoong Hesus. O sige, pagbili mo, lahat ng inatangkilik mo, ibigay mo sa mga mahihirap. Gusto ka bang maghirap ng Panginoon? Hindi naman eh. Alam kasi ng Panginoong Hesus, kasi siya yung salita eh. Alam niya kung ano yung nasa puso nun. Gusto nga ng Panginoon, bigyan tayo eh. Pagkatapos, sasabihin niya sa'yo, alam lang niya kasi yun. Alam lang niya, no? Pag nga may dumating ang nangangailangan, minsan nag-text lang, binibigyan natin, di ba? Kaya laking panghihinayang nga ngayon, nawala yung roaming namin. Hindi na roaming. Wala kaming marinig na madaling araw, umaga, na tutut, tutut, tutut. Pag tumunog yun, naku po, ito na naman. Ano na naman kaya ito? Alam niyo, yung kalooban lang dyan, alam niyo mga kapatid, hindi naman namin in-intention yun, no? Talagang, sabi, para siguro mapalagay yung loob mo. Kasi lagi kang ini-istorbo. Hindi, ang gusto siguro ng Panginoon, malaman natin kung paano tayo. Kasi siya ang great provider. Pagkatapos, provide sa iyo yung Panginoon. Itinuturo mo kung paano mag-provide yung Panginoon sa mga tao. No? Para malaman nila, para mag-provide yung Diyos sa kanila. Sabi nga nung isang nangangaral din. Merong isang tao, sabi niya, hingi ng papaya. Sabi niya, hingi daw ng hingi ng papaya. Tuwing kailangan niya yung papaya, hihingi. Ang ginawa niya ngayon, binigyan niya hinog. Tanim mo yung mga buto, sabi niya, para hindi ka nahihingi. Ikaw na ngayon ang hihingian. Binigyan niya yung papaya na hinog na may buto. O itanim mo yung mga buto. Pag itinanim mo yan at tumubo yan, hindi na ikaw ang manghihingi, ikaw na ang magbibigay. Di ba? Kung hindi ituturo yun, tatanggapin natin ang salita ng Diyos, ng kaligtasan, no? Para pagka binigay mo, hindi lang ikaw yung maliligtas. Hindi lang ikaw yung makikinabang. Makikinabang din yung lahat ng tatanggap. Hindi natin ipagdadamot. Meron nga yung kumisan yung pagtatanong natin, no? Yung throw-away question. Sabi nga. Parang initya mo lang yung question. Tapos, sa throw-away question, may sasagot. May biglang sasagot. Isang example ng throw-away question. Pagdating ng judgment, saan mo gusto? Sa kaliwa o sa kanan? Sa kanan, sabi. Maganda nga naman pakinggan kung sa kanan. No? Pero, kung naintindihan natin lahat, walang pipili ng kanan pagdating ng judgment. Pag hindi mo naman, baka may magtanong naman sa atin, mga sis, saan ka? Pag wala ka sa kanan, hindi na sa kaliwa ka. Wala ka rin sa kaliwa. Wala ka rin sa kaliwa. Wala ka sa kaliwa, wala ka rin sa kanan. Ito yung mga throw-away question, no? Pero pagka ang makakasagot ng tama, yung nakakaintindi. Pag naintindihan, saan ka? Nasa gitna. Kasama ka ng nag-judge. Kasi ang nag-judge yung Panginoong Hesus, ikaw yung katawan niya eh. Yung church niya yung body, at siya yung head. Kaya sabi ng Panginoon, to him that overcometh, shall I grant to sit with me in my throne, as I overcame and sat down in my Father's throne. Sino? Yung makaka-overcome. Ano bang mapagtatagumpayan natin? Tandaan natin, nangungusap siya ngayon sa mga churches, no? Kung ano yung ma-overcome. Mula sa Epeso hanggang sa Laodicea, ang pangungusap niya ay overcomer. Diba? To him that overcometh, yung magtatagumpay, basahin ninyo, mga churches, yung magtatagumpay lagi, so may nagtatagumpay. So kung magtatagumpay ka, kasama kang uupo doon sa luklo, itong time natin ito,
Di ba? Kasama tayo. Uupo tayo doon. Yung magtatagumpay. So, kung magtatagumpay tayo, alam mo, kung bago umulan, pinapasok na ng Diyos si Noah sa arka. So, it is very, very close. Malapit na, nauulan na. Tutuparin na ng Diyos yung sinabi niya. Kasi pinapasok na ng Diyos sa arka si Noah Ibig sabihin, hindi lang alam ni Noah yung eksaktong araw. Aba, unang araw, maaaring sabi siguro nung mga manugang at saka yung anak niya, isang araw na, wala pa. 2 araw, wala pa rin. Wala pa rin ulan. Baka naman nagkaringgan ka lang. Magkamali ka ng pakinig sa Diyos. Uulan, sabi ni Noah. Sabi ng Diyos uulan. Yan ang maganda. Thus saith the Lord, uulan. 3 araw, 4 na araw. Nalulungkot na siguro. Bakit wala pa? 5, 6, wala pa rin. 7 araw. Nagdilim yung langit. Naku, dumilim yung langit. Nagsimulang bumuhos yung ulan. No? Bumuhos. Binuksan ng Diyos yung fountains of heaven. No? At yung mga sibol ng lupa, binuksan. No? Nagsalubong yung tubig sa langit at yung tubig sa ilalim ng lupa. Tumaas ng tumaas. Alam mo yung sabi, 15 feet pa yung taas ng tubig doon sa Mount Ararat. Di ba? Sa pinakamataas na bundok dito sa lupa. Pero narinig ng Diyos. So malapit na. Nung nakita ni Noah na pinapasok na sila, talagang malapit na. Ano ngayon nagtitingnan natin na para malaman natin na malapit na? Sabi ng Panginoon, pagka nabuksan yung mga sinarhan na vision at saka propesya sa Biblia, sabi niya, nasa end time na kayo. Nasa huling panahon na. Magaganapin na ng Diyos yung pagkuha niya. Tandaan natin, huwag kayong mag-expect na by the 1,000, mga kapatid, ang kukunin dito sa Doha. No? Sa ibang lugar, meron din konti. No? Sa ibang lugar ng mundo, iba't ibang lugar ng mundo, meron pa konti-konti. Alam nyo, kung gaano kalaki yung puti na lagyan mo lang ng tuldok sa isa, tuldok-tuldok lang. Liit-liit lang. No? Hindi malalaki. Kaya lang namumuhay ng malinis ito, mga kapatid. Hindi sila daranas ng kaparusahan ng Diyos. No? Maraming hindi maniniwala sa mga ganitong aral. Marami rin mga scientists na hindi naniniwala, no? Sa mga salita ng Diyos sa Biblia. Marami pa rin. No? Sabi ni Daniel, sa end time na ito, yung knowledge shall increase. Next month, tingnan ninyo na naman yung mga gadget ninyo kung hindi pa naluma na naman yung isa. Di ba? Nagkaroon ng, siguro naman, bago umabot ng S5, mayroong S1. S1, S2, S3, S4, S5. O ngayon, S5. Isa lang yun na gumagawa nun. Yung iba naman, meron pang ibang mga produkto di ba? Ibang brand. Ano sila? Kompetensya. Di ba? Dati wala naman to Pero sabi, sa huling panahon, yung knowledge shall increase. Nasaan tayo ngayon? 1992 lang, wala naman to Wala! Kaya nga yung daliring ganito namin ni Sister Baby, pag sumulat, pinakamababa yung 3 page, 4 na page na yellow pad. Back to back yan. Pag pinadala mo yung sulat sa kanya, 1 week bago dumating, luma na yung istorya. No? Luma na yung balita. Pag sumagot naman siya, 1 week, luma na rin yung balita. No? Yung tawag sa per minute noon sa public telephone, no? May card ka.
390 per minute. 3 real and 90 dirhams per minute. Ha? At pag suksok mo ng card mo, at nagre-ring pa lang, nagbabawas na, nagre-ring pa lang. Ganun kadaya, kaya haram na haram daw yung QTEL, sabi mo. Lahat lang magsabi, haram ito. So, salamat sa Panginoon, no? Nagkaroon ng mobile. Nung nagkaroon ng mobile, ang mahal pa rin. Buti, pumasok yung Vodafone. Tingnan ninyo, dito sa end time, nagkaroon ng kompetensya. O nagbaba yung QTEL ngayon ng mga tawag. Saan tayo nabubuhay? Sa end time. Sa huling panahon, at gaganapin na ng Diyos ang kanyang mga pangako para sa atin. Kaya lang sa panahon na ito, ang sabi, nalulungkot yung Diyos. Sabi niya, ang dami niyang nakikita. Pero ang kanilang mga pagsamba, sabi niya, ay walang kabuluhan. Sabi ng Panginoon, wala daw kabuluhan ang kanilang mga pagsamba. At itong kanilang pagsamba ay galing lang sa kanilang bibig, hindi galing sa kanilang mga puso. Yun ang kalungkutan ng Diyos ngayon. Ang dami nga naman ng tao, sa dinami-dami ng tao, kakaunti lang yung tunay na sumasamba. So sa dami ng taong ito, sa mundo, mas marami yung mapapahamak kaysa dun sa pupunta sa buhay na walang hanggan. No? Masyado kasing very strange kasi yung ano. Pero pag alam natin yung mga prophecy, no? Yung mga hula ng Biblia, alam mo kung saan ka nabubuhay, alam mo kung saan ka. Pagka nabasa mo yung propesya, no, na magkakaroon ng wedding, magkakaroon ng pag-aasawahan, no? Nalaman mo ito kung sino yung ikakasal, no? Ang ikakasal, ang lalaking ikakasal ay ang Panginoong Hesus. Sino ngayon yung mapapangasawa niya? Tandaan natin, yung mapapangasawa niya, dadalhin niya sa langit. Alamin mo, sumama ka dun sa ikakasal dun sa kanya. Mahirap man ito, maaaring magalit yung magulang, maaaring magalit yung asawa, maaaring magalit yung kasintahan, no? Yung mga girlfriend, boyfriend, maaaring magalit. Pero pagka ang ninasa ng puso mo, yung buhay na walang hanggan, walang halaga ito. No? Pagka natanggap mo ito, at least meron pa silang makikitang liwanag na maaari silang mailigtas, mga kapatid. No? Ngayon, kung hindi tatanggapin ito, no? Kapahamakan. No? Maaaring pumupuri sa bibig yung tao. Nawa, dito naman sa atin, hindi naman ganun. No? Yung pagpupuri natin, namnamin natin sa puso natin yung mga inaawit natin. Pagka nagpupuri tayo, ito'y para sa Diyos. Ito'y para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Diba? So, ganun lang lagi ang ating gagawin. Maraming magagalit. Mahirap ang dadanasin natin. Mahirap yung dinanas ko pagdating sa pagtanggap ko nito. Pero kung wala silang makikita, no? Sabi nga ng tatay ko sa akin, kung gusto mong humiwalay ka. Ang daming tao, mga kapatid. Para akong lulubog dun eh. Yan, katabi ko si Sister Baby. Para akong lulubog. Pero ang inilagay ng Diyos sa puso ko, mahal ko yung pamilya ko. Ayokong pumunta ng impyerno. Hindi ako maililigtas ng tatay ko. Hindi rin ako maililigtas ng relihiyon natin kahit na ginawa pa tayong model family. Yun ang inilagay sa puso ko. Naging model family kami pero walang model. Dapat ngayon ka maging modelo para sa Panginoon, para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. No? Dapat ganun. Simple lang ang mensahe, no? Yung plano ng Diyos sa atin. Hindi naman mahirap eh. No? Yung bang mga aral na ito, mahirap? Hindi naman mahirap. Kaya lang, paano nagiging mahirap? Merong kasi doon sa puso na kung minsan may pagdududa, kung minsan merong takot. Ano na lang ang sasabihin nung mga sisters ko? Anong sasabihin ng tao?
Alam nyo, ganun narinig ko yun sa mga ibang kamag-anakan ko, lalo na sa malalapit sa akin. Ano na lang ang sasabihin? Sabi pa nga ng iba, babalik din yan. Eh nung hindi na bumalik, no? Nanatili na sa Panginoon, sa salita ng Diyos. Siguro yung sa kanila yung tama. Hindi lang siguro. Talagang sigurado ito. No? Parang sila lang yung anak ng Diyos. Bakit sila palaging pinakikinggan ng Diyos? Praise God. Salamat sa Panginoon. Tao na ang nagsasalita, hindi na kailangan sabihin pa, no? Makikita at makikita ito. By their fruit, you will know them. Kaya kailangan makita sa isang iglesia ang fruit na ito. So, praise God, mga kapatid. Kung merong perverter, no? Sa Genesis, hindi ito naputol hanggang ngayon. No? Parang infant lang, sabi ng ating kapatid eh. Yung na-pervert doon sa Genesis, parang infant lang, parang harmless, no? Pero harmful na talaga ito. Bakit? Nagdulot na ng kamatayan, no? Nagpatuloy ito hanggang sa panahon ni pati kay Moises, no? Si Jannes at saka si Jambres, mga magicians ito. Nung ilalabas na yung Israel sa Egypt, sinugo na si Moises. Yung tungkod ni Moises nung binitiwan, marunong sa magic, biro niyo yun. Ibinaba na ni Jannes at saka si Jambres yung kanilang tungkod, naging ahas din. Oh. Kung makita ito, pareho lang naman pala eh. Oh. Parang pareho. Parang, sabi nga nung nagsalita, di ba pare-pareho lang yan? Hindi pare-pareho. No? Hindi lang makita yung kaibahan. No? Pero hindi pare-pareho. Ito. Ibang-iba ito. Pagka nakita natin yung perfect will ng Diyos, ito yung pinakaiba lang. Ito na yung pinakaiba. Kapag hindi natin nakita yung perfect will ng Diyos, kapag tinignan mo, halos pare-pareho lang. Pare-pareho naman talaga yung nakapalibot eh. Nag-iisa lang, yung perfect will ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, nag-iisa lang. Ang lahat ng nasa labas ng perfect will ng Diyos, will ng tao. So, nagsipagtayo ang tao ng iglesia. So, pero kung makikita nila na mali ba na ang Diyos ang nagtayo nito, walang kabuluhan ang lahat ng nagsisipagtayo. Psalm 127, di ba? Oh, nagsipagtayo sila. Sabi niya. Pero, kapag nakita natin na ang nagtayo nito ay ang Diyos, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Hindi mananaig yung gate ng hell. Kapag hindi nanaig yung gate ng hell, gate ng langit lagi yung pupuntahan. Isa lang ang dadaanan. Kailang masikip ito. Narrow, sabi. Very narrow. At kakaunti yung pumapasok kasi masikip. Ang daming balakid. Oh, may persecution pa. Eh, paano ngayon kung, lalo na kung asawa mo o yung mga anak mo o yung mga magulang mo ang kukontra sa iyo? Paano ngayon ito? No? Napakahirap, mga kapatid. So, yung ating kinalalagyan sa panahon na ito, ang makakapagpahiwalay lang talaga sa ganito ay yung sword na mayroong dalawang talim na matalim. Yung salita lang talaga ang makakapagpahiwalay nito. Walang makapaghihiwalay na iba, kundi yung salita ng Diyos. Yung salitang ito, kahit na yung kaluluwa at saka yung espiritu, mapaghihiwalay niya. Paano mo, kung ito natural lang, na itak, paano mapaghihiwalay, maiitak mo yung kaluluwa, maiitak mo yung espiritu, kahit na anong itak mo. Kaya lang ito, spiritual eh. Spiritual sword. Itong word na ito ang makapaghihiwalay sa atin. Ihihiwalay ngayon tayo ng salita ng Diyos. No? Sa lahat ng mali. Mabubukod tayo sa kanila. Sabi kanina ng ating kapatid, paano nga magsisimula ngayon ang lahat ng ito? Paano ngayon lalago ang ating mga revelations?
Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. So, yung pakikinig ng pakikinig, napaka-importante ng pakikinig ng pakikinig. No? O napakinggan na natin ang mga principles of doctrines of Jesus Christ. Sabi niya, living, iiwanan na ito, napakinggan na at ginawa na. Living the principles of the doctrines of Jesus Christ. And let us go unto perfection. Pataas, pataas. Hindi ito pababa. Pataas ng pataas. No, ang mga kaunawaan at kapahayagan sa atin. At kung dumating sa atin ito, ano man ang mga kapahayagan na ito, at nasa sa atin na, no? Doon natin makikita kung paano ngayon tutuparin ng Diyos yung sinabi niya. Kaya nga sabi ng Diyos kay Abraham, for you have done this. Amen. May ginawa si Abraham. No? Meron din tayong gagawin. For you have done this. In blessing, I will bless thee. Sabi niya. In multiplying, I will multiply thy seeds like the stars in heaven. Kaya yung seeds ni Abraham, no? They are like stars. Sabi niya, in heaven. Kung kayo nga ay kay Kristo, anak nga kayo ni Abraham. Sabi ng Biblia, kung kayo ay na kay Kristo, sumusunod tayo kay Kristo, ang kaisipan ni Kristo ay nasa atin, binhi ka nga ni Abraham. Kasi sumunod si Abraham. No? Hindi nagduda si Abraham. Sumunod siya. Laging may challenge lang kasi, no? Kahit ng ating kapatid. Meron dumating sa ating kapatid, sabi niya, maniniwala lang ako sa divine healing na tinuturo mo. Sabi niya, magdadala ako ng isang bata rito. Itakin ko yung kamay niya. Sabi niya, pagalingin mo. Sabi niya. Hindi ganun yung sinabi ng Panginoon. Sabi niya. No? Alam mo, that was from the devil. Sabi niya. Paano ba ang ginawa ng devil kay Jesus? Sabi ni Brother Branham. Gawin mong mga bato, ang mga tinapay, ang mga batong ito. Sabi niya. That was from the devil. So, yung sinabi niya ngayon na, maniniwala lang ako, sabi niya, sa divine healing, dadalhin ko yung isang bata, sabi niya, iitakin ko yung kamay. At pagkatapos, pagalingin mo. Sabi. At pag gumalingan, maniniwala na ako. That's of the devil. Recognize mo kaagad yung gawa ng devil. No? Gaano katigas yung nakausap niya yun? Sabi niya. Gaano man karami yung gumaling, sabi niya, sa pananalangin mo. Hindi pa rin ako maniniwala, sabi niya. Paano nga naman maniniwala yung espiritu ni Satanas? That's of the devil na nga eh. Pag naniwala siya, baka maborn na din siya. Baka magpagaling na rin siya, no? So mga kapatid, ganon. Walang revelation, no? Ang mga ganon. So sa hindi nila paniniwala, nung hindi naniwala, yung magagawang yun, nung hindi naniwala, napigilan ba ang ministry? No. Ang akala niya, maniniwala na ako. Hindi ka na maniniwala, pero magpapatuloy ang salita ng Diyos. That's right. Kahit na ginawa pa, pinerbert pa ni Satanas, ginamit niya yung serpent kay Eva, hindi mapipigilan. No? Matutupad at matutupad ang salita ng Diyos. So kung anong sinabi ng Diyos, mangyayari ito. Kung sinabi niya na pagka nakita ninyo ang mga bagay na ito, yung knowledge nag-increase, nasa end time kayo. Magaganap sa atin yung body change. Hindi ko pwedeng sabihin na bukas o makalawa. Pero sabi niya, pag nakita natin ang mga bagay na ito, yung mga signs na ito, no, we are in the end time. Nasa huling panahon tayo. No? Tama ba, mga kapatid? No, nakikita ba natin?
O, tama yung salita ng Diyos. Hindi ako yung tama. Sumasama lang ako doon sa tama. No? Kapag sumasama si Paul sa tama, sama rin tayo doon sa tama. Pagka mali, huwag tayo sumama kasi mali. Sabi niya kay Moses, I will destroy them. Sabi niya, yung lupa, bubuksan ng lupa yung bibig ng lupa at lalamunin sila ng lupa at isasara uli ng Diyos yung lupa. That was their judgment. Sinabi ng Diyos yun kay Moses, naganap kagad yun sa kanila. At sabi ng Diyos, lahat ng hindi maniniwala at hindi susunod, sabi niya, dadalhin ito sa, pag hindi nyo nabasa yung pangalan niya sa Book of Life, nandun siya, nakakast out siya dun sa Lake of Fire, sabi niya. Kaya lang, yung pangalan natin, wala dun sa Book of Life lang. Nandun dun sa Lamb Book of Life. Yan ang kaibahan. Yung nandun sa Lamb Book of Life na pangalan, yan ang asawa ng Panginoong Hesukristo. At yung mga yan, yung mga nasa Book of Life, ito'y mga ligtas. Mga ligtas sila, no? Pero pag wala yung pangalan doon, ibinulid siya sa dagat-dagatang apoy at naglalagablab na asupre. Dagat-dagatang apoy na nga, naglalagablab pa, asupre pa. Gano'ng kahirap, mga kapatid, ilagay nyo nga yung mga daliri nyo sa stove mamaya doon. Kung tatagal kayo sa init ng apoy ng stove. Apoy pa lang ng stove yan, ha? Hindi pa lake of fire. Huwag nyo nasayin. Paano natin patutunayan sa Diyos ngayon na ayaw natin pumunta doon? Hindi na kailangan magsalita. Huwag na kayo sumagot na, ayaw kong pumunta doon. Yung buhay mo ngayon, ayaw niya doon. Ayaw ko doon. Yung buhay mo ngayon, susunod ng susunod sa sinabi ng Panginoon. Yan ang pangungusap mo sa Diyos na ayaw mo. Ayaw mo pumunta doon sa Lake of Fire. Yan ang sagot mo sa Diyos. Hindi mo na kailangan sabihin para, Panginoon, ayaw ko pong pumunta doon sa Lake of Fire. Baguhin mo na yung buhay mo, hindi ka pupunta doon. Yan ang sagot mo sa Diyos. Hindi ka, anak, gusto mo bang pumunta doon sa Lake of Fire? Hindi ka natatarungin ng gano'n, hindi mo na maririnig yun. Naririnig mo na ngayon. No? So, praise God. So, yung hindi paniniwala ng marami, hindi ito ang magiging hadlang para yung plano ng Diyos maging walang halaga. So, masdan natin mga kapatid, marami ang nagpipilit na maging Kristiyano. Hindi ka kailangan magpumilit na maging Kristiyano. Lilitaw at lilitaw ito na ikaw ay isang Kristiyano. Sabi nga ng ating kapatid, para itong yung tupa, sabi niya, hindi mo na kailangan na kusa at kusang tutubo yung wall sa kanya. Hindi na kailangan na patubuin mo pa, hindi. At kapag ikaw ay tunay na Kristiyano, lalabas at lalabas sa iyo yung bunga ng Espiritu Santo. Hindi mo kailangan patubuin ito. Lalabas at lalabas ito kasi built-in sa iyo, nadoon na sa iyo. Kasi ikaw ay anak ng Diyos. Lalabas at lalabas ito. Magiging mabuti kang Kristiyano, no? So, praise God. Sabi ng Panginoon, I am the light of the world. Ako yung ilaw. Kapag wala ka dun sa ilaw, natural, nasa dilim. Kapag ka nasa dilim, sabi niya, natitisod yung mga nasa dilim. Pagka itinipo natin ito, yung ilaw, yung salita ng Diyos. Yung dilim ng katuruan. Pagka nandoon ka sa dilim ng katuruan, ano na naman itong sinasabi niya? Reason ka ng reason dun sa salita ng Diyos, sa liwanag. Diba? Kaya tingnan ninyo, kapag nasa dilim yung tao, nasa maling katuruan, anong maririnig mong lagi? Para hindi masaktan. Kanya-kanya lang naman yan eh. Diyan kayo,
Isa lang naman ang pupuntahan naman natin eh. Pare-pareho lang naman yan. Iba-iba lang yung sasakyan natin. Kung sasakay kayo ng eroplano, sasakay kami ng barko, sasakay ako ng kung ano sasakyan mo. Pero yung papunta lahat ito naman sa isa lang, isa langit lang. Hindi ganoon ang sinabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except by me. O isa lang. Isa lang. Bakit ang dami nagsasabi na pare-pareho lang? Bakit nagsabi nila, hindi kayo maliligtas pagka nandoon kayo, nag-born again kayo? Anong hindi? Ganun si Satanas kung mandaya. Sabi ni Satanas hindi, para kayong magiging Diyos. Simple lang ang pandaraya ni Satanas Oh. Sasabihin ba ng isang relihiyon na hindi sila maliligtas? Dito kayo pumunta. Hindi maliligtas yung nasa relihiyon na ito. Wala na pupunta. Samantalang yung tao, built-in dun sa tao, na hanapin nila, gusto niya maligtas siya. Kaya nga dun sa Genesis pa lang, gusto maligtas na sila Kaya lang, mali yung paraan. Mali nga yung paraan na una ni Adan No, anong ginawa ang paraan ni Adan? Nung nagkasala, nagtapis kagad dahon ng puno ng igos. Hindi tatanggapin ng Diyos. Mali. Mali yung paraan. Anong ginawa ng Diyos? Itinuro ng Diyos yung paraan kung paano makakabalik. Nagpatay ang Diyos ng hayop. Pinatulo yung dugo. Pagkatapos, yung balat ng hayop, yun ang itinakip kay Eva at kay Adan. Alam na ngayon ni Adan kung anong gagawin. Itinuro ni Adan, nung nagkaanak sila, itinuro ni Adan kay Abel. Alam ni Abel kung anong gagawin. Hindi naman anak ni Adan si Cain. Hindi may turo kahit ituro ni Adan, hindi maniniwala si Cain. Kung gumawa ka ba ng mabuti, sabi ng Diyos kay Cain, hindi ba mamarapatin? So, ibig sabihin, mali, hindi mabuti yung ginawa ni Cain. Mali. Pero naghandog din siya, nagdasal din siya, gumawa din ng altar. Mukhang pareho. Pero hindi tinanggap ng Diyos. At sa panahon na ito, nagbago ba ang ganun? Hindi. Ganun pa rin. Pagdating ng linggo, lahat ng nagsasabing Kristiyano, magsimba tayo. Para, sabi pa nga ng iba, para mabawasan yung kasalanan. Mabawasan. Babawasan lang, ayaw pang tanggalin. No? Bakit babawasan mo pa? Tanggalin na. Pero hindi yung relihiyon ang magtatanggal. Repent and be baptized every one of you for the remission of your sins. Doon pala natatanggal. Doon napapatawad. Oo. Sabi niya, marami tayo narinig na. Sino mas mataas ang utos? Si Jesus o si San Pedro tsaka yung mga apostol? Parang naglalaban si Jesus tsaka si mga apostol Di ba? Hindi ganun ang Biblia. Kapag ka narinig natin ang mga bagay na ito'y karnal na kaisipan ng tao, karunungan ng tao, ang mga ganito. Hindi galing sa Diyos. Hindi na kailangan ng revelation pagka ganun yung pangangatwiran. Pwede kang mangatwiran. Hindi revelation yung katwiran. Ano ang revelation? Pag nalaman mo, narinig mo sa Diyos, nalaman mo sa salita niya, maniwala ka. At hindi natitigil yung Diyos sa iyo hanggang naniniwala ka. Maghahayag ng maghahayag ang Diyos. Hindi titigil! Baka mamaya kung mag-rapture. Mamaya. Itong week na ito, uulan na. Itong week na ito, uulan. Hintayin mo na lang yun. Itong time na ito, baka mag-rapture na. Hintayin mo na lang. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo yung araw. Pero dadating at dadating, mga kapatid. Yun ang ibig sabihin. No? So, praise God. So, kung nasa atin ang Panginoong Hesus, yung ilaw na ito, magbibigay ng direction ito sa tama. Hindi tayo matitisod, no? Kaya nga si Jesus ang magdadirect ng ating lalakaran, no? So, praise God. So, yung katotohanan na ito, simpleng-simple lang, mga kapatid. Yung ipinapahayag ng Panginoon sa atin, kaya lang napakalaking bagay ito para sa buhay natin.
kung paano mababago ang buhay natin, kung paano tayo maniniwala sa tama. No? Hindi kailangan yung tatalakayin natin dito yung hindi pa narinig maaaring naibabahagi ni Brother Elmer, kina sister. Bakit tumahimik yung langit? Bakit yung 7 kulog? See? Bakit walang worth it to open the book in heaven? Maaaring hindi pa natalakay. No? Yung 7 seals na ito, yung mga 7 church ages. Pero kung basahin ninyo, mga eye-opener ito, mga spiritual eyes, no? Ang mabubuksan sa mga kaunawaan. Malalaman natin na kasama ka nga sa pinili ng Panginoon. Hindi na thunder ang maririnig mo. Salita ng Diyos ang maririnig natin. Hindi kulog, mga kapatid. Yung kulog sa unbeliever yan eh. Kaya nga parang kumukulog sa kanila eh. Ano na naman yan? Oh, kumukulog eh. Sa Deuteronomy kina Moses, Moses, ikaw na lang makipag-usap sa Diyos, baka mamatay kami. Hindi nila alam mamamatay talaga, no? Ang higpit noon, mga kapatid, pag binalikan natin yung Book of Numbers na yon, sa chapter 14, mga kapatid, alam nyo yung, meron akong binasa kanina, no? Kung paano, yung bago tayo magtapos, 5 minutes, 11:10 pa lang naman eh. Alam nyo kung gaano kahigpit yun, mga kapatid, dito sa chapter 14, nagsugo ng 12 tik-tik, no? Si Moises, upang tiktikan ang promised land. So ngayon, nakita nila, yung mga ubas, malalaki. Malalaki. 2 nga yung nagpipingga, no? Sa isang buwig lang ng ubas. Kasi malaki. So ngayon, nakita nila, talagang ito ay inaagasan ng milk and honey, sabi ng Biblia. So nung nakita nila ito, talagang sagana. Yun ang binibigay ng Diyos sa kanila. Ngayon, pagkatapos nilang tiktikan, bumalik na sila. Nagpatotoo na ngayon. Kaya lang, yung 10, ang dami, 10. Sabi nila, para lang tayong mga tipaklong. Sabi nila, hindi natin kaya, mga higante sila. Pero si Joshua at saka si Caleb, sabi niya, ibinigay ng Diyos ito sa atin. Kaya natin sila, para lang silang tinapay sa atin. See, ganun ang paninindigan ni Joshua at saka ni Caleb. Ayaw ng 10. Malakas yung resistance. No? Pero pag binasa natin ito, mga kapatid, alam nyo kung anong nangyari? Sabi ng Diyos ngayon sa kanila, yung 10, sabi niya, yung lahat ng hindi naniwala, 10 lipi ang kanilang mga anak, sabi niya, 20 taon pataas, hindi papasok sa promised land. Mamamatay silang lahat sa ilang. Walang pumasok. Yung kanilang mga anak, sabi niya, yung pababa sa 20 taon, yan lang ang makakapasok sa promised land. Ginawa ng Diyos yun sa kanila, mga kapatid. Dahil reason ng reason. No? Binigay na nga ng Diyos. Ibinigay na nga ng Diyos sa atin ng Panginoong Jesus para maligtas tayo. Naipako na sa krus ng Kalbaryo. Mababaliwala yung pagkakapako ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Nangangatwiran pa, ano na naman born again yan? Ayaw na ayaw nila yung born again. Ito nga magpapapasok sa langit eh. Ang author nito si Jesus Christ eh. Bagong relihiyon na naman yan. Ang daming akusasyon. Bakit nyo ako binabato? Sabi ni Jesus Christ. Dahil ba sa mabubuting ginawa ko? Hindi. Hindi dahil sa mabubuting ginawa mo, sabi ng mga Pariseo. Dahil, bagamat ikaw ay tao, sinasabi mo na ikaw ay nagpapakunwari kang Diyos. Tingnan ninyo yung akusasyon kay Jesus Christ. Ano bang ginawa ni Jesus Christ? Nagpapagaling lang naman siya ng mga may sakit eh. Bumubuhay ng patay. Ayaw nila yun. No? Hindi nila nakita yung prophecy. Once a pastor or a church failed to see the prophecies and failed to interpret the prophecies and they don't have prophet, no, na kinausap ng Diyos, they are lost. I'm sorry, they are lost. Wala sila. There is no salvation there. So, ang kailangan makita.
ang mga pangyayari kung paano tinutupad ng Diyos ang salita niya. Makita natin kung paano tutuparin ng Diyos yung pangako niya sa atin na pag-agaw. So ngayon, hindi papasok ngayon ang sino man na tulad lang ng mga 10 tik-tik na yun at saka yung mga anak nila. Mga lipi nilang yun. Biro mo lahat sila. Hindi pumasok sa promised land. Hindi rin papasok sa rapture. Hindi mapapasama sa rapture ang alinmang iglesia na hindi makakakita ng mga bagay na ganito na ipinapakita ng Diyos sa mga mananampalataya. Hindi papasok. Hindi rin nila pwedeng pigilin ang plano ng Diyos na ito na ililigtas niya yung church niya at i-judge niya yung magsisitanggi sa Kanya. Praise God. Walang makapipigil sa plano ng Diyos. Kung hindi maniniwala, walang makapipigil sa plano ng Diyos. God bless you, brothers and sisters. Praise God. Brother Ferdy ang magpo-closing prayer. Magsitayo muna tayong lahat, mga kapatid, at tayo magpasalamat sa Diyos. Dakilang Ama, muli po kami ay dumudulog sa iyong harapan at muli kami humaharap at nagpapasalamat sa iyo, O Ama, sa iyong maliit na lingkod na ginamit mo, O Panginoong Diyos, sa pangungusap na ito. Kung ako po ay may nabanggit na hindi kalugod-lugod sa iyong pandinig, alisin mo po sa mga kapatid ko ang mga iyon. Ilagay mo ang mga banal mong salita sa kanilang puso na makapagbabago at makapaghahanda sa aming mga kaluluwa at espiritu sa pagbabagong buhay, sa body change. I-bless mo po ang kawan na ito, O Ama. Ingatan mo po ang bawat isa at sa aming paglabas sa bahay-sambahan na ito. Ilagay mo po sa amin ang ibigay mo ang mga blessing, spiritual blessing, at ang mga pangangailangang financial at material, O Ama. Patuloy mong linisin ang iglesyang ito, O Ama. Ingatan mo po ang bawat isa, at tulutan mo po ako, O Ama, na idalangin ang aming kapatid, si Sister Marilyn, na siya po ay pansamantalang uuwi sa Pilipinas. Ingatan mo po siya, O Ama, maging ang kanyang asawa at mga anak, ang sangbahayan nila, O Ama, ang mga mahal sa buhay, mga magulang at kapatid, mga biyanan at mga bayaw. Silang lahat, O Panginoong Diyos, ay loobin mo nawa na magkaroon ng mabuksan ang kanilang mga spiritual na kaunawaan, ang mga pananampalataya nila, O Panginoong Diyos. Bless them, O Lord God. Ingatan mo po siya, ang mga eroplano sasakyan niya, ang mga bagahe niya, ang mga papeles niya. Tulungan mo na ingatan mo, suguin mong mga anghel mo na poprotekta sa kanila, na maluwalhati po silang makauwi na safe and sound sa kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Salamat, O Diyos. Kinukumit ko po sa iyo ang mga kaluluwa at espiritu ng mga kapatid kong ito. Bigyan mo sila ng maalab na pananampalataya, O Panginoong Diyos. I-bless mo sila physically, financially, and materially, O Ama, sapagkat ikaw ang aming dakilang manggagamot, ikaw ang aming Jehovah Jireh, O Ama. Ikaw din ang aming Jehovah Shalom, at ikaw din ang aming Jehovah Nisi, O Panginoong Diyos. Thank you, Lord God. Sa iyo po lahat ng papuri, karangalan, kalwalhatian, at kadakilaan, O Ama. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless you, brothers and sisters.
What a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, the words of my sight, angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Thy presence we come, not by the works we have done, but by Thy grace and Thy grace alone. Into Thy presence
His likeness is seen in me. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His power and His grace. I hear a small still voice whisper within my heart, my wife, it's time to go home. In His presence, there is peace. In His presence, there is joy. I will linger, I will stay in His presence day by day, till His likeness is seen in me. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His power and His grace. I hear a small still voice whisper within my heart, my wife, it's time to go home. I hear a small still voice. I hear a small still voice whisper within my heart, my wife, it's time to go home. I hear a small still voice whisper within my heart, my wife, it's time to go home. Glory to God. Hallelujah. Tayo po ay patuloy na